Magandang araw kaibigan, ito pong muli si William, ang iyong kaibigan na may kapansanan. Para sa inyo mga balik-eskwelang mga kabataan, laan ko ang aking episode para sa inyo at tulungan kayo magkaroon ng tamang pananaw at tamang pagbabudget para sa inyong mga allowance, knowing na mahirap ang buhay. So it pays to also know, kahit mga bata pa kayo, paano ba yung mga tamang tip para makapagtipid o mag-budget ng ating mga baon. Unang point is to learn to live simply. Yung matuto tayo mabuhay ng simple kahit na siguro marami sa ating mga kaklase at mga kaibigan marami mga gadget or fashionable ang mga damit o marami mga nire-require sa buhay. Matuto tayo. At least for now na tayo mga bata pa at nasa kalinga pa na ating mga magulang na mabuhay ng simple. Kung ang baon mo ay 100 lamang, mabuhay naman tayo na yung budget natin para sa pagkain o para sa pamasahe ay within the 100 peso limit lamang. Na huwag din tayo maglulustay kung sakaling merong sumobrang 20 pesos o 30 pesos at gagastahin na natin yon sa mga street foods na nasa labas. Learn to save para dun sa mga pagkakataon na kailangan mo namang gawin na meron kang bibili na mas higit dun sa budget mo, meron kang madudukot. Which leads me to my second point, which is to spend necessarily. Ano ba yung mga bagay na kailangan mo lang pagkagastusan bilang isang estudyante? Doon lang muna tayo mag-limit kung ito man ay libro or mga Xerox copies ng mga materials na kailangan mong gawin. Siguro yung mga times mo na kailangan kang pumunta para magpa-print or computer sa labas kung wala kang gamit sa bahay, doon lang muna tayo magtuon. Tiis-tiis muna kung maiksi ang kumot at matuto tayong mamaluktot. Balang araw naman kapag nakatapos ka na, ito ay merong biyayang dulot sa iyo kapag pwede ka nang gumasta ng buong laya kapag meron ka ng trabaho. Now, ang pangatlong point ko is to think valuably. Lahat ng pagtitipid ay nagsisimula sa tamang isip at katwiran. Kapag alam mo kung ano yung mga bagay na importante at mahalaga sa iyo, paglaanan mo ito ng pansin, doon ka muna mag-focus ng iyong atensyon at magiging paraan mo ng paggasta ay mag-a-align doon sa tamang values mo. So ano ba muli ang pinaka-importante? Makapag-aral kang mabuti, matapos mo ang iyong pag-aaral, yung actual ka na may matutunan, and in the process na kahit na limitado pang budget, natututo ka na magsubi ng pera. Balang araw kapag ikaw ay may trabaho na at lumaki ka na, marirealize mo na yung tamang pagbabudget ng allowance mo would bring you into the right perspective kapag marunong ka na mag-budget ng sarili mong sweldo kapag malaki ka na. Sana nakatulong ako sa iyo and I hope you enjoy your studies this year.